Itago niyo na lang ako sa pangalang Romano. 73 years old na po. May nais sana akong ibahaging karanasan sa inyo. Sa totoo lang, hanggang sa mga panahon na ito, hirap na hirap pa rin akong paniwalaan ito. Sa katunayan, ito nga po ang pinakamalaking misteryo ng buhay ko na sa tingin ko, kahit kailan ay hinding-hindi ko malilimutan. 1970, ikinasal po ko kay Mina. Si Mina po ay nakilala ko sa Negros. Nagbabakasyon lamang po ako noon sa probinsya. At ayun nga, nakilala ko siya at nagustuhan. Maganda po kasi siya. Mainhin, napakabait. At mabuti na nga lang, madali ko lamang siyang napasagot. Sa loob lamang po ng 2 buwan namin pagsasama bilang magkasintahan, nakapagdesisyon kaagad kami. Magpapakasal kami sa Huwes. Gusto ko nang maitali sa kanya dahil sa panahong iyon, alam ko na talaga sa sarili ko na siya ang babaeng bubuo sa akin. Ang babaeng nais ko makasama habang buhay. Sa katunayan, tutol po ang pamilya ko sa pagmamahala namin ni Mina. Ang sabi nila, bakit daw agad ako magpapakasal? Hindi ko pa naman daw lubusang kilala si Mina. Pero kahit na anong tutol po nila sa akin, sinunod ko ang gusto ko. Nagpakasal ako. Hindi umattend yung mga magulang at kapatid ko. Wala akong pakialam. Ang naging saksi lamang noon ay ang tiyo ko lang, pati ang asawa nito, pati ilan namin mga kaibigan. Si Mina naman kasi, wala na po ang parehong magulang niya at nasa malayong baryo pa raw yung iba niyang mga kamag-anak. Ngunit hindi ko na ininda yon. Masaya akong maikasal sa kanya, ang babaeng mahal ko. 1 buwan po ang nakalipas. Nakabuo na nga kami ni Mina. Abot-abot ang saya ko noon dahil sa wakas, magiging ganap na ama na ako. Ang pinaglilihian pa nga ni Mina noon ay saging saba. Ang gusto niyang gawin doon, isawsaw sa bagoong. Lumipas pa po ang mga buwan. Hilaw naman ng mangga ang hinahanap ng asawa ko. Bali sa pagkakataon na yan, 4 na buwan na po siyang buntis noon. Tumungo naman ako kay Namang Rito. Nanghingi ako ng request niyang mangga. Marami ang kinuha ko noon dahil alam ko, hahanap-hanapin ito ni Mina. At ayun na nga, umuwi ako dala-dala yung mga mangga. Sa totoo lang, natutuwa talaga ako kapag kinukuha ko yung mga pinaglilihaan ng asawa ko. Kahit pagod ako sa trabaho sa kuprahan, ayos lang. Ngunit pagka-uwi ko ng araw na iyon, napakatahimik po ng bahay. Kaagad ko siyang tinawag mula sa Teresa. Ang kaso, hindi siya agad sumagot, kaya't pumasok ako sa loob ng bahay namin. Ngunit, wala rin siya sa kwarto, maging sa kusina. Hindi naman pala gala si Mina, lalo't wala naman siyang kamag-anak o kahit kaibigan sa malapit. Hanggang sa nagtungo na nga ako sa maliit na bodega namin at laking gulat ko dahil naroon siya. Naabutan ko ito na may ginagawa. Naghahalongkay ng mga gamit. Napatanong ako sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Pero hindi po siya sumagot. Iniba niya lamang ang usapan at hinanap yung request niyang mangga. Pinakita ko sa kanya ang 2 supot ng mangga. Initusan niya pa nga ako na ipagbalat ko siya. At ayun na nga, binalatan ko siya ng 2 mangga. Hinuwa-hiwa ko pa ito. May kasama na nga rin itong bagoong. Ang kaso, nang kumain na siya, bigla niya po itong nailuwa. Tinanong ko siya kung bakit niya ito nailuwa. Ang sabi niya, napakaasim daw ng mangga. Bakit yun ang kinuha ko? Nagalit siya sa akin at nagmaktol. Maliit na bagay lamang yun. Pero sobrang inis talaga siya. Yung tipong gusto niya na akong hiwalayan. Hindi ko po alam noon pero habang patagal po ng patagal, mas nagiging mainitin yung ulo ni Mina. Lagi na lang siyang galit sa akin kahit wala naman akong ginagawang mali. Iniisip ko na lang, baka dahil lang sa pagbubuntis niya yun. Sumasagi nga sa isip ko nun na akala ko pareho namin ginusto ang ginawa namin. Ngunit sa mga galaw at reklamo niya, parang napapaisip ako na kung may tsansa lamang siyang bawiin at pigilan ng pagbubuntis niya,
talagang gagawin niya. Ganoon talaga yung pagbabago ng ugali niya noon. Kung maaari nga lang sana na lalaki na lang sana ang nagbubuntis. Hindi na sana magkakaganoon ang asawa ko. Ako na lang sana ang nakakaramdam ng lahat ng sakit, pagtitiis, pagod na iniinda niya. Palagi na lang kasi siyang nagrereklamo na masakit daw ang likod niya. Nahihirapan daw siya sa pagtulog at napakarami pang iba. Ewan ko, pero noong mga point na yun, napapaisip din ako. Bakit parang sobra-sobra naman ata yung nararamdaman ni Mina? Kasi sa mga ibang babae naman, oo, may iniinda rin ito. May mga nirereklamo. Pero yung sa asawa ko kasing yun, parang sobra-sobra. Minsan pa nga, nag-request pa siya sa akin ng pinya. Agad naman akong tumungo kay Mang Lito. Nanguha ako ng mga yon. Marami kasi mga pananim na prutas si Mang Lito. Mabait din siya, mapagbigay, kaya't hindi ako nahihiya sa kanya. Nanghingi ako ng pinya sa matanda at diretso na uwi. Ang kaso, nang matikman naman ni Mina ang pinya, hindi niya yun nagustuhan. Ang gusto raw niya, yung hinog na pinya. Kaya kahit pagod na at nagugutom, pinilit kong bumalik kina Mang Lito noon. Humanap talaga ako ng hinog na pinya. Nang makakuha ako, biglang nagsalita si Mang Lito. Alam kong mahirap ang pagdadalang tao ng isang babae. Lalo na sa unang supling nito. Ngunit, mas mahirap ang pagbubuntis ng ibang nilalang. Lalo na kapag nagbabalat kayo ito at may kalahating dugong normal ang bata sa sinapupunan. Nagtaka ako sa sinabi ni Mang Lito, kaya't napatanong ako sa kanya kung ano ang ibig sabihin niya roon. Ngunit, hindi niya ako sinagot. Umiling-iling lang ito at nag-iwan ng mapait na ngiti sa akin bago ito umalis. Hindi ko na nga lang siya pinansin pa at kaagad nang umuwi at baka uminit na rin ang ulo ni Mina sa paghihintay. Lumipas po ang mga panahon. Dumating na ang gabi ng panganganak ni Mina. Saktong-sakto sa 9 na buwan na pagbubuntis niya. Habang naghuhugas ng pinggan, nabulabog ako sa malakas niyang sigaw. Tinawag nito ang pangalan ko at sinabi niyang manganganak na raw siya. Madali ko siyang pinuntahan sa kwarto at dito naabutan ko siyang halos namimilipit na sa sakit. Sapo niya ang tiyan niya. Hindi na maipinta ang kanyang muka. Umupo ka na muna, mahal. Baka pumudok yung paanubigan mo. Tatawagin ko muna yung kumadrona. Mabuti na lang po. Malapit lang ang bahay ng kumadrona. Kaya kaagad ko siyang nasundo. Ang nakakatawa nga, nagdadalang tao rin yung kumadrona na iyon. Pagdating namin sa bahay, halos mabingi kami sa mga sigaw po ni Mina. Kaya't madaling-madali kaming pareho ng kumadrona. Sa bawat sigaw ng asawa ko, talagang kumikirot po ang dibdib ko. Alam kong napakasakit ng nararamdaman niya. Inutusan ako ng kumadrona. Kumuha ng mainit na tubig, mga malinis na bimpo. Sinunod ko ang lahat ng utos niya. Pumasok ako sa silid. Nakapwesto na po sila. Yung kumadrona naman, todo utos sa akin ng mga bagay-bagay. Hawak-hawak ko sa kamay si Mina. Pinupunasan ko ng panyo ang kanyang mga pawis. Sa bawat pag-iri niya, siyang paundi ng kuko sa mga kamay ko. Ngunit wala akong pakialam sa sakit. Ang mahalaga lang sa akin noon, mailawal niya ang sanggol at parehas po silang ligtas. Lumipas po ang ilang minuto. Matagumpay po niyang nailuwal ang malusog na anak naming lalaki. Napangiti ako nang marinig ko ang unang iyak ng anak ko. Sa mga oras na iyon, wala na atang papantay sa saya ko. Sa wakas, may junior na ako. Romano, nauuhaw ako. Hinawi ko ang kanyang magulong buhok, saka hinalikan siya sa noo. Ang siya ko noon. Lumabas ako sa kwarto namin. Nagpunta ako sa kusina namin. Kumuha ako ng isang baso at pitsil na may lamang malinis na tubig. Ngunit sa isang iglap, nabitawan ko ang mga ito. Biglang bumlangko ang paningin ko.
biglang nalukob ng kadiliman. Naramdaman ko na lang kasi may isang mabigat na bagay ang tumama sa bato ko. Dahilan ng pagkawala ng malay ko. Nang magising ako, kaagad kong ininda ang namamaga kong batok. Pero nang maalala ko yung mga nangyari, nabuhayan ako ng loob. Naalala ko yung mag-ina ko. Madali akong bumalik sa may silid. Pagkapasok ko, para ba akong nabuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Ang una kong naabutan ay ang komadrona na wala na pong buhay. Nakahandusi ito sa sahig, naliligo sa sariling dugo. Yung tiyan niya, wakwak na. Wala na ang bata sa sinapupunan niya. Grabe yung eksenang nakita ko. Hindi ako makapaniwala. Parang demonyo ang gumawa noon. Pero hindi pa po nagtatapos tuon ang lahat. Nang makita ko si Mina, tuon na tuluyang gumuho ang mundo ko. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung papaano nilalantakan ni Mina ang sarili naming anak. Nakakabit pa nga ang pusod ng sanggol sa kanya. Ngunit wala na itong buhay. Wala na ring ulo na siyang unang nilantakan ni Mina. Napayukom ako ng kamao. Halo-halong emosyon ang nadarama ko. Sana'y panaginip lamang ang lahat ng yun. Ngunit, totoo. Totoong-totoo ang lahat ng nasasaksihan ko. Sigaw ako ng sigaw. Iyak ako ng iyak. Hindi na ako nakatiis. Kinuha ko yung ita ko. Alam kong si Mina rin yung pumatay sa komadrona at kumain sa anak nitong nasa sinapupunan pa lamang. Hindi na ako pwede magkamali. Siya ang humapas sa akin sa bato ko. Sa mga sandaling yun, nawala ang pagmamahal kong nararamdaman sa kanya. Napalitan na yun ang takot at galit. Mabigat sa aking dibdib. Ngunit, initak ko po ang sarili kong asawa. Ngunit ang kinabigla ko, napakabilis po ng galaw niya. Parang hindi siya bagong panganak. Sa mga sandaling yon, doon ko lamang napagtanto na hindi isang normal na tao yung napangasawa ko. Ang minahal at pinakasalan ko, isa palang halimaw. Sa sobrang bilis niya, lahat ng atake ko sa kanya, hindi tumatama. Lahat ng yun, naiiwasan niya. Hanggang sa tumalon na ito mula sa bintana, dala-dala niya yung wala ng buhay na anak namin. Mabilis itong tumakas at hindi ko na alam kung saan ito napadpad. Sa pagkabigla, sa sobrang sakit, sa sobrang takot, napaupo na lang po ako. Hinang-hina ako. Ang sakit. Hindi ako makapaniwala. Napakabilis na mga nangyari. Hindi nagtagal, dumating po si Mang Lito at tiyuhin ko. Abutan nila ako sa ganoong kalagayan. Si Mang Lito nga, meron pang dalang bawang at buntot pagi. Nakita niya nga raw kasi si Mina, nakaanyong aswang. Dala-dala ang walang buhay naming anak. Ang sabi pa nga sa akin ni Mang Lito, ay hindi niya lubos akalain na totoo ang kutob niya, na si Mina ay isang ang aswang. Dito, sinabi niya rin sa akin na una pa lang daw, meron na siyang kutob na aswang araw si Mina. Kaya pala hirap na hirap magbuntis si Mina kasi ganun daw talaga yung aswang. Napakasakit daw kumpara sa normal na tao. Tinago pala sa akin ni Mina ang katotohanan. Pinipilit niyang maging isang normal na tao. Ngunit hindi niya rin napigilan ang sarili niya. Nagwagi pa rin ang tunay niyang katauhan na kahit sarili niyang anak ay kinain niya. Mula nun, hindi na po nagpakita pa si Mina. Sa katunayan, muntik na akong makulong. Mabuti na lang,
nandoon ang tiyuhin ko. Nang doon si Mang Lito na nagpatunay na hindi ako ang may sala sa pagkamatay ng komadrona. Nang makalaya po ako ng presinto, umalis ako sa probinsyang yon. Nagpunta ako ng Maynila at doon nakilala ko ang bago kong asawa. Nagkaroon ng mga anak at ngayon meron na po akong mga apo. Kagaya ng sabi ko, isa itong karanasan na ito sa pinaka hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Napalagi ko, ibabaunin ko hanggang sa mamatay ako. Pero, ganun nga siguro talaga ang buhay. Hindi mo makokontrol kung ano ang mangyayari sa'yo. Dito ko natatapusin ang kwento. Nagpapasalamat, Romano.